So, all of those things na pinag-aralan natin sa mga diniscuss natin kanina, all of those things pertain uh, to the result of to the resulting strain inside a material or a member or structure when it is subjected to normal force or normal forces or axial forces. Eh, paano naman kung ang in-apply naman natin na load dun sa material or sa structure ay yung tinatawag natin na shear force? Ano naman kaya yung kind or type ng strain na mararamdaman inside of the material or the member alongside the shear stresses? So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. So again, to demonstrate the concept, to demonstrate the actual thing na na-experience nung material natin when it is subjected to shear force. So again, gawa tayo ng three-dimensional space. So meron pa rin tayong cantilever beam, same cantilever beam sa kanina. And then ito yung itsura niya sa 2D view. So again, this is X and Y axis. So ibig sabihin, dito ka nakatingin sa view na to. So ganyan yung itsura niya sa, kumbaga parang sa right side view or left side view. So, ito yung ano niya, centroid ng cantilever beam natin. Kung dito natin siya titignan, pero kung dito natin siya titignan, para mas makita natin ano yung itsura ng axial or longitudinal axis, ganito yung itsura niya. So again, alam natin na yung material natin is composed of infinitely many particles. Parang ganito yung itsura nila. Pero again, for simplicity, instead of i-represent natin yung particles composing the whole material, i-represent na lang natin yung particles niya as something like this. So, parang mga cube lang. Parang mga cube lang ulit. Na may dimension na sabihin natin na isang length or isang side ng cube. Ang dimension niya is sabihin natin na differential length, DL. So, differential kasi nga, this is a very small length which is composing the whole material. So, kung dito natin siya titignan sa kabila, sa 2D view, ganyan yung itsura niya. Ito yung differential length. So, dyan tayo mag-focus. Observe natin ano yung magiging effect or may experience niyang particular element na yan composing the whole material when the material or structure is subjected to what we call shear forces. So, again, kunyari, in-apply natin ng shear force yung material. Let's call the shear force a magnitude of V. Ano kaya yung pwedeng mangyari dun sa material, especially dun sa mga element composing the whole material when it is subjected to shear force. So, to visualize ano yung mangyayari sa bawat isang element ng material composing the whole structure, ganito yung magiging itsura niya pag in-apply mo siya ng shear force. So, from being ganito yung itsura, yung broken line, nung in-apply mo siya ng shear force na downward, ang naging itsura nung cantilever beam na natin is something like this. So, ano yung nangyari? Ano yung nangyari sa kanya? Ano yung naging effect nung application ng shear force dito sa cantilever beam natin? So, kung titingnan mo siya dito sa 2D view, na-apply mo siya ng shear force dyan, ang magiging itsura niya ay ganito. So, same lang yan, same figure lang yan. Yan. So, para malaman natin ano yung naging effect ng application ng shear force sa buong material or specifically doon na lang sa isang element na ina-observe natin, i-notice nyo to. I-notice nyo tong line na to which is parallel lang dito sa original configuration ng material natin. Makikita nyo na itong element na to na originally ganyan, parang naka-horizontal siya. Yan. Originally, parang horizontal siya kanina. Ngayon, ano na nangyari dun sa element? Kung papansinin niyo. Kanina, yung element ganito. Ngayon, ganito na siya. Anong nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng change in angle. Nagkaroon siya ng change in orientation, kumbaga. Kasi kanina, horizontal lang yung orientation niya. Pero after application of shear force, naging ganito na yung orientation niya. So, nagkaroon siya ng change in angle. Tawagin na lang natin yung change in angle na yan na gamma. So, this is the Greek letter gamma.
Yun na lang yung tawag natin dun sa naging change in angle niya. When a shear force is applied to the material. So, kung dito natin siya titignan, ganito yung itsura niya. This is the gamma, yung change in angle. Yung naging pagbabago sa angle niya from being horizontal kanina, ito, to this position na medyo parang naka-slant na siya. Actually, yung change in angle na yan, that is what we call shear strain. So again, ang usual symbol natin sa shear strain is gamma, Greek letter gamma. So ano ba yan? Ano ba yung shear strain na yan? It is the measure, or it measures the amount of distortion or change in angle dun sa material. Ano yung naging pagbabago sa orientation ng material? Change in angle niya when a shear force is applied to it. So yung measurement na yun, kung ano yung amount ng pagbabago niya, ng orientation, ng pagbabago ng angle, yung amount na yun, yung amount of measurement para malaman kung ano yung magnitude ng change in angle niya, yun yung tinatawag natin na shear strain gamma. So change in angle yan, yung gamma na yan. So kung mapapansin nyo sa figure natin, so from this original orientation, nyari yung point na to, yung pinakakanto ng cube. Supposedly, nandito siya. Pero since nagkaroon nga ng tinatawag natin na shear strain, yung point na yun, yung pinakakanto na to, supposedly nandito, napunta siya somewhere here. So nagkaroon siya ng tinatawag natin na shear strain deformation. Although kung itong element lang yung pinag-uusapan natin, yung shear deformation niya can be called differential shear deformation. Kasi nga, shear deformation siya ng isang element lang. So, kung dito natin siya titingnan para mas malinaw, so originally, dapat nandito yung kanto na to, ito, yung kanto na yan, supposedly nandito, kung hindi siya nagkaroon ng change in angle. Pero since nagkaroon nga ng change in angle, from here, ayan, napunta siya somewhere here. So again, yan yung tinatawag natin na differential shear deformation. So, we signify it as delta pa rin, pero nilagyan lang natin ng subscript na S to differentiate it from normal deformation or axial deformation. So ito yung triangle na to, para mas ma-view lang natin ng maayos. Ilabas ko lang siya dito, i-zoom in ko lang siya. So ano-ano yung mga nakalagay dyan, supposedly sa triangle na yan. Siyempre yung unang-una na yung change in angle, yung angle na to, yung gamma. And then yung dimension ng triangle, kung saan ito ay, ano ba yung dimension nito? Kung titingnan mo sa original figure, that is just equal to dl. Yan yung original length ng element. Element lang pinag-uusapan natin dito. And ito, base dito sa figure, that is just equal to the amount of shear deformation. Kung gaano nagbago yung position din ng point na to. From being, or yung orientation, kung gaano nagbago yung orientation niya from being horizontal, papunta dito sa medyo naka-slant na position. So from that figure, that is just a right triangle, we can provide a trigonometric relationship between these things na nakikita natin dito. We know from mathematics that tangent ng angle na to is just equal to opposite over adjacent, which is dl. Although kung familiar kayo sa mathematics, ang tangent ng very small angle ay approximately equal lang dun sa angle na yon in radians. So, huwag nyo nga kalimutan na in radians siya dapat. And alam natin na yung mga change in angle na yan, being experienced by the material, especially the element, sobrang liit lang yan. In reality, sobrang liit lang yan, especially pag nagde-design tayo. We don't want our material to deform like this one. We don't want our material to deform excessively like this one. Sobrang laki ng naging change in angle. In reality, yung mga gamma na yan, yung change in angle na yan, very small lang yan. So kung very small lang yung gamma natin, pag kinuha natin yung tangent ng very small angle,
according sa mathematics, ang tangent ng very small angle ay approximately equal lang dun sa angle itself. Pero dapat, take note, yung angle ay naka-radians dapat para mag-equal sila. So you can verify that. Kunyari, kunin nyo yung tangent ng, for example, 1 degree. Kunin mo yung tangent ng 1 degree, for sure, yung tangent ng 1 degree is approximately equal lang sa 1 degree in radians. So, paano ba i-convert yung 1 degree in radians? Multiply mo lang siya sa pi over 180. So, you can verify na yung pi over 180 na yun, tsaka yung tangent 1 degree, ay approximately equal lang. Kasi nga, yung 1 degree is just a very small angle. So, that is a fact. So, ibig sabihin lang pala, kung yung tangent ng very small angle, which is yung gamma, pinag-usapan natin dito, kung yung tangent gamma pala is approximately equal to gamma, therefore, yung equation natin will be reduced to this. So, copy lang to. Pero again, yung tangent gamma, according to this, is just approximately equal to gamma since very small nga yung gamma. So, medyo ayusin lang natin yan, yung equation natin. That is a differential equation. Medyo isolve lang natin, multiply lang natin yung DL doon sa kaliwa. And then, integrate to solve the differential equation. So, ang limits natin dito sa kaliwa, since naka-DL siya, malamang ang limits niya dapat in terms of length. So, ano ba yung length natin? So, kung titignan natin dito sa 3D, ito yung length niya. Or kung dito sa 2D, ito yung length niya. So, pag in-integrate natin yan, that must be from 0 to the length L. And sa right side, naka-delta S siya, shear deformation. So, dapat ang limits niya, naka-shear deformation din. So, kung titignan natin siya dito, if this is the length, original length, and yung original orientation niya rin, and we know na from this orientation, itong kanto na to, supposedly nandyan siya, pero since nag-deform nga siya, nagkaroon siya ng shear deformation, itong kanto na to, nakapunta dito. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng total shear deformation na ito. So, tawagin natin yun na delta S. Or kung dito na siya titignan sa 2D, ito siya. So, yung limits dapat natin dito, 0 to delta S. And by observation, kung titignan nyo naman dito sa figure na to or dito sa figure na to, we can see na bawat element ng material natin, yes, nagkaroon siya ng change in angle, yung bawat element, pero kung ma-obserbahan nyo, lahat ng element nagkaroon ng change in angle na pareho lang dito sa naging change in angle dito sa element natin na to. Or in other words, yung gamma, yung change in angle, all throughout the elements composing the whole material ay constant lang, equal lang. Actually, kung titingnan mo to, yung buong angle na to, that is just equal lang din sa gamma. So, very obvious naman siguro yan. No need to explain bakit naging equal yan. Kasi parallel to. Parallel din to. Parallel tong line na to dito. Tapos itong side na to, parallel dito. So, obviously, yung angle between them, same lang. So, kung dito mo siya titignan, obviously, yung angle na to is just equal to this angle. So, ibig sabihin lang nun, gamma, all throughout the member, when it deforms, is constant. So, kung constant pala siya, pag in-integrate natin yan, pwede na natin siyang ilabas ng integral sign. So, ang matitira na lang ay integral of dl, and we can easily solve that. That is just equal to L. Substituting L to 0, again, ang lalabas ay L lang din. Right side, simplify. Easy lang. This is just equal to delta S. Substituting the limits, ang lalabas ay delta S pa rin. Or kung medyo ayusin ko pa yung niya, yung format niya, ibaba ko lang yung L. Ibaba ko lang yung L dito. Ito yung kalalabasan niya. So actually, this is the formula for shear strain gamma. Shear strain can be solved approximately equal to the total shear deformation na na-experience ng material when a shear force is applied to it divided by the original length of the material. So, pansinin niyo yung relationship ng mga deformation. Kanina sa axial deformation, ang deformation natin parallel dun sa length. Yun ang deformation natin. Ganun yung orientation ng deformation natin pag sa normal deformation or axial deformation. Parallel siya sa length. Pero sa shear deformation like this, yung deformation niya is perpendicular. Ayan
Ito yung shear deformation, ito yung original length. Yung deformation niya is perpendicular dun sa length. So, yun yung difference between normal strain or axial strain sa shear strain. Yung orientation ng deformation nila with respect sa length ng member or material. So, actually, yung lahat ng diniscuss ko kanina, all about normal strain, yung about sa stress strain diagram, et cetera, et cetera, Hooke's law, et cetera, et cetera. Lahat ng diniscuss ko kanina about sa normal strain, which is being produced alongside normal stress. Lahat ng yun actually applicable sa shear strain. So, ang mangyayari lang, mapapalitan lang ng tawag or symbol yung mga binanggit ko kanina. Like for example, ito, yung sa Hooke's law. Sabi natin kanina, Hooke's law states that the stress is directly proportional to the strain. So, same lang yan kanina sa normal strain na discussion natin. Same lang yan. So, ano lang yung nag-iba? Kung kanina, ang tawag natin dun sa slope nung straight line na part ng stress strain diagram ay modulus of elasticity or Young's modulus. Pag sa shear strain, ang tawag na natin dun ay shear modulus of elasticity or simply shear modulus or modulus of rigidity. And kung kanina ang symbol natin sa kanya ay E, ngayon ang symbol na natin sa kanya pagdating sa shear strain ay G. And kung kanina ang stress natin ay normal stress, sigma, ngayon ang stress na natin ay shear stress na, tau na. And kung kanina ang strain natin ay normal strain, epsilon, syempre ngayon sa shear strain, ang strain na natin ay yung shear strain na, yung gamma na. So technically lahat ng diniscuss ko kanina, parehas lang. Pag ginraph mo ang shear stress versus shear strain na relationship na na-experience ng material habang ina-apply mo siya ng increasing load or increasing shear force, katulad ng ginawa natin kanina sa stress strain diagram. Pag ginraph mo yon, yung relationship between them, halos the same lang. Halos the same lang yung magiging graph dun sa kanina na stress strain diagram which is applied sa normal strain. So, same lang yun. Lahat ng inaral natin kanina, applicable lang din to. Yung shear strain. Mapapalitan lang ng tawag or symbol. And actually, kung mapapansin nyo, yung formula sa shear strain, medyo similar lang sa normal strain. Kung normal strain, epsilon is equal to delta over L, yung shear strain, almost the same lang yung formula. Nagkaroon lang tayo ng subscript na S to differentiate this kind of deformation dun sa normal deformation or actual deformation.